Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ng aral niya ay kung lilimi itatantuin, walang hindi matutumpak, matatama ang buhay. Ang lahat ng nais niya ay sa ikabubuti ng sinuman, subalit di lahat ay napapabuti sa kanyang mga salita. Kaya't ang layo niya at nasa niyang ganap, malukuban at mapuspos ng kanyang espiritu ang lahat ng kanyang mga anak, upang doon kung papaano siya ay makapanahan sa bawat isa, mawawaan nilang ganap yaong kanyang mga nasa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang paglukob ng banal na espiritu ay hindi nakikita. Hindi nagsasabi, anak, lulukob ako sa iyo. Walang paanyayang, anak, lulukuban kita. Kundi mismo ikaw na nasa sa iyo'y nadarama mo siya. Gayon din ang paggamit ng masamang espiritu. Hindi sinasabing masama akong espiritong nasa iyo, kundi ikaw mismong anak ng Ama ang siyang makakakilala kung anong espiritu sumasa katawan mo. Kaya't ang may pangunawa ay makaunawa, ang may pandinig ay makarinig. Yamang mga anak ng Amang binigyan ng sentido komon, binigyan ng pag-iisip, naway mapagtanto ang lahat ng marapat. Upang sa gayon habang nabubuhay, di malis siya sa kanyang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya kaninuman. Kaya't maliwanag ang tinuturan, ang yapak ko at landas ko siyang tuntunin ninyo sapagkat itong matuwid akong daan ng katotohanan. Kaya't ang sinumang nagnanasang siya'y matanglawan, di hihiwalay sa kanya ang aking liwanag. Sapagkat kung papaano puspos ako ng kaliwanagan, ang sinumang aking anak na naroon sa aking liwanag, di kailanman madidimlan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaneyahanan, nekkaramaneyahanan, nekkaramaneyahanan. Kay daling sabihin sa kapwa-tao, magtibay ka. Ngunit ikaw bilang tao, mahirap mong gawin yaon sa iyong sarili. Kung may dinaranas ka, mga pinagdaraanan mong tunay na nakapagpapahina ng iyong kalooban at nakapagpapalito ng iyong kaisipan. At yaon ang patutuo ng Ama, kung ang aking espiritong sumasa inyo, di kayo magugulumihanan, di kayo matitigatig, di kayo mababahala, di kayo madidimlan, sapagkat ang lahat ng tapang, lakas at pagtitibay, yaong aking kapangyarihan. Kaya't ang sinumang sa akin ganap at sa totoo'y tumanggap, liwanag ng buhay, kanya'y kakanta. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit paano nga baga pagdaka karaka-raka? Ito bagay kakamtin ng bawat isa. Ito bagay parang bagay na kukuhanin mo. Ito bagay parang pagkaing isusubo mo. Ito bagay parang damit na isusuot mo. Hindi. Kaya't ang layo ng Ama, anak, hanapin mo ako at masusumpungan mo. Tanggapin mo ako at mararamdaman mo. Bulayin mo at pagnilayan ang mga aral ko at siyang magbibigay liwanag ng isip mo. Huwag ang salita at gawa ng mundong ito, sapagkat kaiba ako sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay taong nakatahan, ngunit ang aking espiritu ay binigay upang makitahan din naman. Kaya't kung papaano nakikipanahan ang aking espiritu sa katauhan, siyang magpapabatid
ng kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Madaling sabihin, magtatanim ako. At ang buto na itong itatanim ko'y magandang mamunga. Kung hindi mo naman gagawing magtanim. O kung sabihin mo mang napakaganda nitong butong ito, kung mamungay sagana, kung tinanim mo man, wala ka namang karapatang magbuhay. Subalit ang Amang may karapatan na bumuhay. Kapag sinabi niyang ang butong ito'y maganda, mabuti at mananagana ang bunga, kapag tinanggap ng bawat isa'y magagawa ko yaon, sapagkat gayon akong kumilos kahit kanino. Kaya't kapag tinanggap ng sino man ang binhing mainam, di kailanman siya pababayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa unay walang kasiyahan, habang nakikiganap-ganap ka sa kabutihan, nararamdaman mo ang kasiyahan. Sa unay di mo makikita ang dulot na kabutihan, habang sinusunod mo, ikaw ang makakakita mismo sa ginagawa sa iyo ng Ama kung paano ka bumubuti. Habang ika'y tumatalima, di mo makikita kung paano siya kumikilos sa buhay mo, ngunit suriin mong nagpapakatotoo, mababatid mong sumasayo siya. O mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Walang taong magsasabing sumasa akin ang Diyos, na pagkatapos makikita mo mismong sumasa Kanya nga ito. Ngunit ang Ama masasabi niyang, itong anak ko na ito'y sumasa akin at ako'y sumasa Kanya, sapagkat kilala niya ang mga gawa ng mga anak niya. Kaya't ang pasubali, paanyaya sa lahat. Tanggapin niyo ang katotohanan, kilalanin niyo ang magbibigay ng katotohanan, mabuhay kayo sa katotohanan, at ang katotohanan siyang daanang paglaya ninuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tanong ng Ama, kayo bang mga magulang, kapag may mithiin kayong maganda at napakabuti ng nasa ninyo sa inyong mga anak, kaya nyo sinabi ito? Kapag hindi ba nila naunawaan at hindi nila natanggap, di kayo nalulumbay? O kung nakikinig man sila at di sila nagsasabuhay sa mga sinasabi ninyo, di ba kayo nang hihinayang at nalulumbay din naman? Subalit, subukan ninyo ang mga anak ninyo. Lahat ng sinasabi nyo'y tanggap nila at masaya kayo? At masaya rin sila sa mga sinasabi ninyo? Kapwa kayo maligaya at masasaya. Subalit, subukan ninyong sabihin ang bagay na maganda at aral na mabuti kapag di nila sinunod. Hindi nyo maliwanagan kung anong nararamdaman nyo. Gayon din naman ako bilang amang totoo nyo. Sapagkat ang lahat ng mabuti't pawang ikabubuti siyang nais at layon kung kamtin ninyo, at siya ang aking hinahayag at binababatid sa tao. Ngunit hindi nalasap ang aking katotohanan, na akong tamis ng buhay, na akong bukal ng buhay. Hindi nakita ang tunay kong kalooban, sapagkat dinadama ng di sa akin tumanggap. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pagtindig ng katauhan, sino mang nasa harapan, na di pinag-aralan niya ang binigkas sa inyong lahat, numunukal, bumubukal, sumisibol lamang. Ngayon, kayong mga tagapakinig at nakikinig na tuwiran, kayo nang magtatanto kung saan nagmumulayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo.
Huwag niyong gamitin ang pandaman nyo bilang tao, kundi gamitin nyo ang pandamang mula sa Diyos Espiritu. Huwag niyong pangsuri ang isip nyo bilang katauhan, kundi ang pangunawa mula sa Ama siyang gamitin nyo. Huwag lamang tumitig ang inyong mga mata na masdan niyong mga nakikita nyo, kundi ang titigan ninyo, yaong mabuti, kakamtin ninyo. Yaon ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, tinuran mo ang marapat sa bawat isa. Tinanto mo sa isipan ng mga tumanggap yaong marapat mong mga pahayag. Itinalamot kinintal ang mga salita mo sa mga anak mong nakikinabang sa iyo, na kung papaano ang layon at nasa mo'y pinag-isa upang makamtan nilang marapat at karapat-dapat. Sa gayon ang bawat sa iyo'y tumanggap, tuwirang sila'y magagalak, at ang hindi makaunawa at makatanggap, kahabagan mo at kaawaan, sila'y iyong turuan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat po bang Diyos? Sadyang napakatapat ng Diyos. Kaya lahat ng pamamaraan ay ginagawa niya. Kapag isa kang inang mapagmahal, mapagkalinga sa iyong mga anak, masipag, hinahanapan mo ng pamamaraan kung paano mo mapapakain ang mga anak mo na masaya. Hinahanapan mo ng pamamaraan kung paano mo masusuotan sila ng kaaya-aya sa pananaw mo. Hinahanapan mo ng kaparaanan kung paano mo sila mapapaligaya. Hinahanapan mo ng pamamaraan kung paano mo sila mapapasaya. Hinahanapan mo ng pamamaraan na huwag silang mahirapan. Ngunit kapag ikaw ay isang magulang na walang alam kundi ang kasiyahan mo lamang, tataligdan mo ang mga anak mo, hindi man sila nagbihis, hindi man sila kumain. Yaon palang tutunguhan mo'y sugalan lamang o di kaya'y katsismisan. Kaya't huwag ipantay ang gawa ng tao sa Ama. Ang nais ng Ama, sa tuwin ay nakatuon kayo sa mabuting layon at nasa niya. May mga magulang na maraming katwiran at dahilan sa mga anak, subalit wala namang katotohanan na yun ang ginagawa nila. Ngunit may magulang naman, kahit na nagpapakasakit at magpakasakit alang-alang sa ikabubuti ng mga anak, ginagawa nila. Kaya dito sa lupa, iba't iba ang ginagampanan ng mga tao. Ngunit ang Ama, kaiba siyang gumanap. Walang pasubali, walang pagbibilang, walang pagmamarali, walang panunumbat, ngunit patuloy na nagsusuri. Patuloy na nagmamahal, patuloy na nagpapakababa, patuloy na nagpapakumbaba, patuloy na umuunawa, patuloy na nagpapatawad. Kaya't sinong makatutulad? Wala ni isa man. Kaya't ibinigay niya ang espiritu ng katotohanan at banal upang ang mga kasamaan at pagiging kamalian ng mga anak niya ay maituwid at maitama at mapabuti silang lahat. Kaya't ang tatanggap at tuwirang susuriin ang kanilang kikilalanin, tatanggapin nilang lubos kung sino ang marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maraming tao na masalita sa marami nilang hinahangad at pangarap, ngunit kulang sa gawa. Gayon din naman sa taong mananampalataya. May mga taong puro salita, ngunit kulang sa pagsasagawa. Kulang sila sa pagsasabuhay ng pananalig at pananampalataya. Ngunit saganang-sagana sa salita, yaon ang ayaw ng Ama. Kaya't ang sabi niya, gusto ko nang may gawa, kaya nilakipan ko ng salita. Ang aking salita'y nilakipan ko ng gawa, upang maging tunay akong halimbawa. Kaya't kung ang tao'y sumusunod sa Ama,
makikita niyang tunay niyang halimbawa at mararamdaman nilang mabubuti niyang salita at mapagtatanto nila yaong mabubuti niyang aral. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kaibahan at malaking pagkakaiba ang nasa at layunin ng tao sa lupa. Sapagkat ang nasa ng tao ay may pagkalaman, ngunit ang nasa ng Ama ay banal at espiritu lamang. Kaya't ibinibigay ng Ama ang pagpapatatag sa laman upang sumibol at mabuhay ang espiritong banal. Ngunit ilan kaya ang tuwirang tatanggap at tuwirang makikipanahan sa kanyang katawan, yaong katotohanang banal na ibinaba upang ang Ama ay madama at makilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May mga taong kapag kinakausap mo'y parang kay bait-bait nito. Ngunit ang loob niya ay masama ang iniisip. May mga tao namang hindi man lamang nagsalita habang kinakausap, ngunit nagpuputok pala ang kanilang butse. May mga tao namang salita ng salita, ninanamnam ang kanyang mga sinasabi ng kausap niya, pinakikinggang mabuti. At doon nililimi at sinusunod na tuwiran. May taong gawa ng gawa lamang sa kanyang sarili, sa kapakanan at walang pakialam sa kapakanan ng iba. Ngunit may taong walang pakialam sa sarili at pinakikialaman ang kanyang kapwa-tao. Ngunit wala rin namang mabuting nagagawa sapagkat wala siyang ginawa kundi makialam. May mga tao namang pakialam niya sa kapwa niya ay may pakinabang sapagkat may pagmamahal. Ngunit may taong pakialam ng pakialam, walang pagmamahal na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Ang layo ng Ama, makialam ka sa kapwa mo, ngunit bigyan mo ng pag-ibig ito. Tuntunin mo ang aral ko, ituwid mo ang kapwa mo, ngunit sinunod mo rin ito sa sarili mo. Gawin mo marapat ang sa akin, ngunit tupdin mo rin ito sa buhay mo. Sapagkat wag lamang sa kapwa mo dun magtuwid ka ng magtuwid, sa sarili mo'y wala kang pagtutuwid. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung lahat ng tumutupad at gumaganap ay pawang sa katotohanan, wala nang madidimlang. Subalit kung minsan ang pagtupad ay may halong kadiliman, kaya't hindi lahat ay mabalumbungan ng liwanag. Ang wika ng Ama, gawin mo ang liwanag ko'y sumayo at gagawin ko ang liwanag ay sa akin. At patuloy kong sa iyo'y ibabahagi man din. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nang dahil sa iba't ibang pag-uugali ng mga anak ng Ama, ibinigay niyang matwid at marapat na tularan. Kaya't inyong pakinggan mula kay Mateo. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan. At siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa. Pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama na sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo.
Patayin natin ang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga masamang yaon? Sumagot sila. Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparti sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at magkakaluray-luray ang mabagsakan nito. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseo ang talinghaga ni Jesus at naunawa nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Kung inyong susuriin, nang dahil sila'y may pandama at batid nila ang kanilang ginagawa, alam na alam nilang sila ang tinutukoy. Ngunit naging masama ang isip nila sa halip na bumuti at magbago. Sa halip na sila'y magsisi at magbalik loob sa Ama at sabihin nila na hindi pala tama ang ating ginagawa. Ngunit nang dahil nga hindi tapat at makatotohanan ang puso ng mga ito, naging masama pa ang balak. Ngunit sa kabila ng kanilang masamang balak, may takot din pala sila. Naalala nilang baka sila'y anuhin ng mga kapwa nila nang dahil kinikilalang propeta itong Hesukristo. Alalaumbaga anong ibig kong ituran, mga mahal ko. Gayon ang tao. May sentido ko mo namang ginagamit sila. Ngunit kung minsan dala ng kanilang damdamin at bilang taong nangingibabaw, hindi nila mapigil ang kanilang kagustuhan. Nang dahil kaisipan nila ang nangungunat sa paghahari ng kagustuhan, hindi nila mapigil ang kasamaan. Kaya't ang binigay ng Ama, siyang magpipigil ng lahat sa kanila. Siyang magbibigay tatag, magbibigay pagtitimpi, magbibigay katapatan at magbibigay ng pagiging makatotohanan upang ang bawat mithing hindi mabuti, upang ang lahat ng pagnanasang hindi tama ay gawin niyang makatotohanan. Gawin niyang marapat at malisya sila sa kapahamakan. Sapagkat batid nila na ang tinutukoy ay sila. Nang dahil sa kapanahunan na wala pa ang Hesukristo, iba't iba na ang isinugo ng Ama sa mga anak niya. Sa iba't ibang kaparaanan, tumupad at gumanap sila. Sa iba't ibang katauhan, dinatal sa kanila. Ngunit gayon at gayon pa rin ang isip ng masama. Walang pagbabago. Sutil, palalo, mayabang at palaban sa masama. Ngunit hindi gayon ang layo ng Ama. Ang layon at nasa niya'y baguhin ang mga anak niya. Makilalang lubos siya at pakilala kung sino siya. Ngunit doon pa rin pumasok ang ugaling tao. Pagkagahaman, pag-iimbot, pagnanasa. Kaya't baliwala lahat ang itinurong mabuti, ang mga banal na salita, ang mga salitang magbibigay liwanag. Kaya't hindi pa rin tumugot ang Ama. Ibinigay ang tunay na isang halimbawa, ibinahagi ang matapat, ang pagiging marapat, at pagiging makatotohanan siyang ginanap. Mga minamahal ko,
Katulad ng layo ng Ama sa talinghaga ng ibinaba sa anak, ano nga ba kaya ang gagawin ng Ama sa mga anak niyang mga palalo? Ano nga kaya ang sasapitin ng mga anak niyang mga talusira sa kanyang mga salita? Ano nga kaya ang mangyayari sa mga anak niyang wala nang inasam kundi ang kanila lamang, ngunit ang kanyang mga aral at kagustuhan ay di nila masunod? Sa tuwina'y alalahanin, panandalian lamang ang buhay. Ito ay pahiram at di kaya ng sinuman na bumuhay ng kanyang sarili at bumuhay ng kapwa niya, kaya't ang layo ng Ama, makilalang lubos siya. Habang may panahon na di siya makakalimutan ng isip na mayroong pang pangunawang taglay. Habang may pandinig na maaring makarinig sa kanyang mga aral na tunay na kay-inam. Habang may mata, mga matang tanglaway liwanag na nakikita, yaon ay ang mga anak niyang maliliwanag pa ang mata, na makita nilang katotohanan at madama ang katotohanan upang mapagtanto't masuri nilang lubos. Ano nga ba ang buhay ko kung wala ang sa aking Diyos na bumuhay? Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. May mga katauhang habang nakaririnig, ang isip niya ay nagliliwanag. Puso niya ay nakadarama. Ngunit kapag natapos na yaong pangungusap at naalala na naman ang mga problema, namamatay na yaong magagandang tinanim ng Ama. May mga katauhan na habang mabuti ang isip niya, nagagawa niya'y kabutihan. Ngunit ang Ama, kailan may di nagbabago ang isip niya. Kailan may di magbabago ang kanyang pagmamahal. Kailan may di magbabago ang kanyang mga gawa. Kaya't ang layo ng Ama, matulad sa kanyang walang pabago-bagong isip sa kabutihan, kundi ng kamti ng kabutihan, nanahan sa kabutihan, tumupad sa kabutihan, nagbagong wanag. Ang may pandinig ay nakarinig. May mga tao ngayon mabuti kapag pinasok ng surot ang isip, nawala ng lahat ang kabutihan, nginat-ngat ng ganap, para lamang siyang kumakagat sa kanyang balat, tumatagos hanggang loob ang kati. Mga minamahal, ano baga ang ibig kong ituran? Kaya nga't may surot, kaya nga't may alakdan, kaya nga't may gamo-gamo, kaya nga't may paru-paro, kaya nga't may lamok. Suriin ninyo kung alin ang mabuti ang dulot. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Ang wika nga ng Ama, susuong ay pumapasok sa lupa. At habang pumapasok, binubungkal yaong lupa. Gayon din ang masamang kaisipan. Habang pumapasok, binubungkal ang mabuting isipan at kinakain niya yaon upang ito'y mamatay. Tao, ang Espiritu ng Ama, pumasok man sa inyo, walang kakainin kundi kayo'y palalaguin pa, palalawakin at paiinamin, sapagkat mabuti ang dulot, hindi kasamaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Ang wika nga ng Ama, gaano ka man katatag at katibay tao, daratal din ang panghina mo, kaya't yaon ang paghandaan mo, paghina ng katawan mo. Sapagkat kung humina man ito at malakas ang pananalig at pananampalataya mo, at ang iyong espiritu'y puspos na totoo, buo mong pagkatao, di pa rin gugupuin ka sa panghihina mo
anak ko, sapagkat ako ang lakas mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Anong lakas baga ang ibig kong ituran? Lakas ng pananalita, lakas ng pandinig, lakas ng pananaw, liwanag na abot mo kung saan dako makarating. Lakas na kumain, lakas ng bisig mo, lakas ng paa mo para ihakbang at igalaw. Ano pa ang laban mo kapag ito'y wala ng lahat sa iyo? Mayroon pa baga, mahal ko? Tanong ng ama sa lahat ng mga anak niya. Ngunit kapag ang lakas niyo'y ako at bisig niyo'y ako, walang gugupuing katawan at kaluluwa sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Iba't ibang lengguwahe ang ibinigay ng Ama. Ngunit ang wika nga niya, maari mong gawing manggamot, maari mong gawing mangusap, na hindi ka nagagamit pa ng ibang salita, kundi ang salita mo, kung anong salita mo. Kung Tagalog ka, Tagalog bigain mo. Kung Kapampangan ka, Kapampangan wikain mo. Kung Inglesero ka, Ingles ka ng Ingles, yaon ang salita mo, sulong gawin mo. Ngunit, ano man ang sinasambit mo, namnamin mo'y ako sa puso mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Talinghaga lamang ang tinutukoy na salita. Subalit ang katotohanan, isinisiwalat, ipinapaliwanag ng Kristo ang magaganap sa kanyang buhay. Buhay po ba ang Diyos? At ang naganap sa mga nakaraan pa, sapagkat ilan nga ba ang isinugo ng Ama sa lupa para paanyayahan niya yung mga anak niya at paalalahanan sa pagbabago nila. Naganap ba? Si Jonas, ginamit ng Ama para sa pagbabago. Pinabalaan niya ang mga anak niya. Si Jeremias, si Ezekiel, si Nemeyas, sabi ng tao, yan ang pawang totoo. Kapag ika'y nasa pagkatao, mamamali ang salita mo. Ngunit kapag ika'y nasa Ama, lahat ng salita'y batid mo. Ngunit ang wika naman ng Ama, anak, lahat ng pangalan niyong itinala sa lupa, walang pangalan kayo roon. Buhay ba ang Ama? Kaya dito sa lupa, tinaglay ang pangalan mo ay si Pedrong mabuti, si Pedrong napakabait. Siya ba tinutukoy mo? Doon ang bahay niya. Ngunit kapag ika'y masama, si Juan na mapakasama, tamad. Naku eka, diyan ang bahay niya. Hindi itinuro, sinabi lang, diyan ang bahay niya. Mga minamahal, alin ang mas masarap? Ang tinuturo ka ng kapwa mo dahil sa kabutihan mo, at ang amay lugod na lugod ding ituro ka sa kapwa mo, o ang masamang ginawa mo na ayaw man lang ituro dahil nasusuklam sa'yo. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, katotohanan, yaman din lamang gumagawa ng mabuti ang tao. Bakit hindi puro mabuti pa ang gawin? At hahaluan pa ng hindi maganda? Yamang ginagawa ng kabutihan, ba't di pa gawing totoo ang lahat? Alam nyo baga, magwawakas ang lahat. May nakatala sa banal na aklat. Kung babasahin nyo, tatantuin ninyo, ano ang nakalagay? Huwag kayong masitsit.
karumaldumal sa pananaw ng Ama. Ano pa ang mga karumaldumal sa Ama? Mga mangkukulang, masisitsit, mapanirang puri, dalahira, mayayabang, sutil palalo. Ano pa ang mapaggawa ng hindi tama sa kapwa? Ang tanong ng Ama, ang mabuti at masama, pawang pahiram lang ang buhay. Alin ang mas maganda? Ang namatay kang mabuti ang ginawa at mabuti ang ginagawa mo sa habang buhay ka? O yaong hindi tama at ito'y masama? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapwa espiritu lamang. Espiritu ng mabuti at espiritu ng masama, kapwa espiritu lamang. Ngunit ang espiritu ng Ama ay kaiba sa lahat. Kaya't siya'y banal, makatwiran, ngunit totoo ang sinasabi niya. Banal na tapat at di huwad. Kaya't ang layo niya, banal na makamtan ng mga anak niya ang kabanalan niya. Mga mahal, panahon ng Kwaresma, paggunita sa tinatawagang Hesukristo, paluhod-luhod, palakad-lakad ng may krus pa sa balikat, ngunit kung di ginagawa ang tama't tumpak, magkakasugat lamang ang iyong balat, pati puso mo'y magkakawakwak. Sapagkat ang wika ng Ama, manunuot sa buong kalamnan nyo, yaong kaparusahan ko sa paggawang hindi tama. Ngunit manunuot din sa buong kaloob-looban nyo ang gawa kong mabuti sa mga gagantimpalaan ko. Sapagkat ako nga mula noon at magpahanggang ngayon. Kaya't ang sa akin ay sa akin at ang sa lupa'y sa lupa, ang sa kabilang dako'y sa kabilang dako, ngunit ang sa panig ko ay panig ko nga ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, espiritu sa espiritu, ang layo ng Ama, yaong sa Kanya, ang mangibabaw at manguna. Sapagkat lahat ng tao'y may wakas, at ang wakas ay daratan. Ngunit masarap ang wika nga niya, mga anak na mahal ko, kay sarap na wakasan ang buhay nyo, na maligaya at masaya. At ipikit nyo lamang ang inyong mga mata, kaysa hirap na hirap kayo, hanggang kamatayay di makausad sa hirap at dusa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, hatsokaramaleyahanam, holeya karamaleya, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Mahirap magpakabuti kapag bilang tao ka lamang. Ngunit madali ang pagbabago kapag ang Diyos ay sumaiyo. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ganap po ba ang Diyos? Cecilia, kumuha ka ng isa at balatan mo. Ang karumihan ay mahuhugasan. Ang karupukan ay mapatitibay. Ang kahinaan ay mapalalakas. Subalit, ang kamatayan walang magbibigay ng nalalapat at karampatan niya kung sino at kailan.
maliban ang Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung papaano ang gusto mo'y maging mabuti ka sa buhay mo, at kamtan mo ang kabutihan, mithin mo rin sa buhay ng kapwa mo yaon. Huwag kang mamerhisyo at huwag mong perhisyuhin ang kapwa mo nang di ka perhisyuhin. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan. Walang namerhisyo na di piperhisyuhin. Walang nagnakaw na hindi mahuhuli yan. Walang masama na di parurusahan. Walang mabuti na di gagantimpalaan. At walang tumindig sa katwiran ng Ama na di siya ang nagtaguyod. Buhay bang Ama? Iladlad mo ang balat. Ngayong nabalatan itong itlog na ito ng pugo, nababakas pa ba sa kanyang balat ang marumi? Ganyan, mga mahal ko. Anumang karumihan nyo, kapag ang Diyos ang luminis sa inyo, Diyos amang naturingang bumuhay sa inyo, hindi na mababakas ang duming nasa sa inyo. Kung tatanggapin nyo at mangunguna ang kalinisan, buksan mo, Cecilia. At ang liwanag ng buhay. Alalaong baga, ang nagmimithing payapa ang buhay, pipiliin niya yung kapayapaan. At paano mo kakamti ng kapayapaan kung ang isip mo'y laman ay bulok, masama, at marumi? Kakamtin lamang ito kapag ang isip mo'y luminis at ang marumi ay nawala. Nagliwanag at ang dilim ay nawala. Tumibay at ang karupukan ay nawala. Yaon ang layo ng Ama. Marapat na ito'y kamti ng bawat isa. Kaya't ang layon at nasa niya, sino man ang sinugo ko'y kilalanin nyo, at ang bawat sugo ko'y kamtin nyo'y ako. Huwag ang kapwa nyo taong masdan nyo sa tuwina, kundi ang gawa ko siyang hanapin nyo. Sapagkat walang makatatalim at makasusunod ng kabanalan ko, maliban tumupad at gumanap ang aking espiritu, sa bawat isang sumasa inyo'y ako. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kung nais mong maging masaya ang iyong pamilya, huwag kang manggulo ng pamilya ng iba. Kung nais mong pumayapa ang isip mo, huwag mong lituhin ang isip ng kapwa mo. Kung nais mong maging masaya ang puso mo, huwag kang magdulot ng pait sa kapwa mo. Sapagkat kung ano ang tinanim mo, siyang anihin mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman, ang mga anak ng Ama na tapat at totoo, ginuluman ng kapwa-tao, pinapayapa naman niya ito. Pinalumbay man ng kapwa-tao, inaaliw naman niya. Kinuhanan man ng kapwa-tao, sinisidlan muli niya. Inagawan man ng kapwa-tao, siya naman ang kumukop-kop na totoo. Ginugupo man ng kapwa-tao, tinitindig pa rin niya, sapagkat siya ang sinang sino man. Yan ang layon at nasa ng Ama. Maging kawaksin nyo'y siya, huwag ang kalaban niya. Upang sa tuwin ay liwanag ang nasa inyo at didilim na nangingibabaw. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Alalaong baga, daliri nyo mang tumigas, hindi nyo mababaluktot, may yuon at may gagalaw. Kung ito'y nakabaluktot na lamang, at kung nakadiretso'y diretso na lamang. Ngunit kapag ito'y malambot, mapasusunod nyo. Gayon din ang puso ng tao. Kung malambot at pinalambot ng pagmamahal at pag-ibig ng Ama, susunod na totoo sa mabuting layon niya.
May tuturo ang tumpak at marapat na pandama sapagkat nananahan sa isip niya ang mabutit kalinisan. At yaon ang nais ng Ama, kayong lahat ay malukuban ng kabutihan, yaong banal na hindi nyo nasisilayan, ngunit tumpak, tama, marapat, dapat sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Aanhin mo ang araw-araw, magpasan ka ng krus, at sa balikat mo'y iaatang pa ng kapwa mo at ilahod mo ang tuhod mo. Ngunit puso mo na may hindi tama ang nakatala at di tumpak ang iyong gawa. May pakinabang ba ang kaluluwa mo? O sandali masaya ka, pagkatapos alingas-ngas ka na naman tao. Ang layon at nasa ng Ama, habang may buhay, payapa kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kapayapaan ang dulot ko, pagmamahal ang binigay ko. Kalinisan ang nasa ko, o pangkamtin kabanalan. Yaong sa inyo'y maramdaman, sa isipan ay ikintal, mga mabubuting aral na magbibigay buhay. Na kung nanamnamin nyo at lalasapin nyong tuwiran, malalasap nyo ang tamis na dulot ko kailan paman. Sa bibig lamang ng kapwa nyo, doon ito idinatal, ngunit kung kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May kaganapang di plano ng tao, ngunit plano ng Ama, batid na mabuti ito sa kanila. Subalit, may plano siyang di mapatupad-tupad kapag nakita niyang mga anak niyang di makaganap. Subalit sa marapat at dapat, patuloy niyang binibigay ang galak upang kanilang matanggap at masigabong kasiyahan sa puso ay makaaliw. Sa kanilang dinaranas, sakit man at dusa, patutoong sakripisyo'y tinanggap, alang-alang sa Kanya, hindi para sa kanila. Kaya naman itong Amang mabuti sa lahat, kailan may di sila tatalikdat iiwanan. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, na tuwirang mapagmahal sa tuwina, liwanag mo'y walang kamatayan, saksi ka sa lahat ng dako, mga anak mo'y lirip na lirip mo, yaong isip at damdamin. Kung papaano ang layon mo'y tinupad ko't tinalima, ikaw na ang bahala, o Ama ko sa kanila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Dahil tapat at totoo ang Diyos, aba, ngayon lang yata may alay na ganito ah. Tignan natin. Aba, yun pala. Chocolate. O aking Ama at Ama nila, wika nga ng iyong Espiritu, manamnam nawa nila habang nginugoy at nginangata yaong handog at alay mo. Manuot sa kalamnan yaong tamis na naramdaman upang di na mawalay yaong iyong pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Buhay ba siya?
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo nagmamahal, naghihintay, nag-aalay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. O, bahabahagi, bahabahagi, bahabahaginan. Wag nang parte-parte, hindi na magkaparte-parte ang biyaya, kundi malikom na, matipo na. Mayroon, o alis na, parte-parte na doon, ano, kayo, magparte-parte kayo. Pero sila, mahabahagi. O. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa, o baka masakit ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Ilan pa kaya ang susuguin ng Ama para mapatotohanang kilala siya at kinikilala? Wala nang isang Hesukristo pa. Tapos na ang pagtubos sa mga tao bilang katawan at nagkatawang tao. Tao, wika nga ng Ama, panahon na ng Espiritu ko. Kumilala ng lubos kayo, tanggapin nyo sa buhay